all is well. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Without further ado, mga kapatid, ang ating pong babalangkasin this evening ay about the marks that we truly love the Lord. Ang mga tanda, mga kapatid, na tayo ay tunay na nagmamahal po sa Diyos. Dahil again, kahit saan tayo pumunta, people are serving the Lord. May mga taong sumasamba sa Diyos, may mga taong naglilingkod sa Diyos, but how we can identify those who are truly love the Lord? Because anyone can pretend. Pwede po ang iba ay magkunwari na sila ay anak ng Diyos, Kristiyano, mananampalataya, or born again. But before anything else, mga kapatid, ating po munang i-review ang mga nakaraan. We have already tackled the 10 topics, hindi na po natin isa-isahin. At part 11, tinalakay po natin, mga kapatid, the impact of God's serving family. Maganda po ang impact ng isang pamilya na naglilingkod po sa Diyos. And last Sunday, we tackled about, mga kapatid, essential virtues in the midst of the storm. Napakahalaga ho kasi whether we like it or not, may mga pinagdadaanan tayong pagsubok sa ating mga buhay, and what would be our characteristics or traits na dapat natin ma-attain once we were in the midst of the storm. So Jesus followers, 5 essential virtues that needed to acquire. Atin pong in-acronym ang salitang BRAVE. Jesus followers must be believing enough to Jesus, reliant enough to Jesus, adhering enough to Jesus, valiant enough to Jesus, and engaged enough about Jesus. Kasi pagka wala po tayong mga ganyan, automatically madali tayong matakot, madali tayong mag-worry, madali tayong mag-panic. Pero once nakasama po natin ang Diyos, we have nothing to fear dahil alam natin hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, be brave enough. Sabi mo, kailangan natin lakasan ang loob, matapang ang loob, mga kapatid, kasi kapag mahina ang loob, automatically, sooner or later, tayo ay gi-give up sa Panginoon. Okay, dapat tayo sa ating mensahe, mga kapatid. Hallelujah, marks that we truly love the Lord. Medyo fasten your seatbelt dahil baka hahaging tayo sa mga bagay na ito. Kasi madali lang magsabi, Lord, I love you. But how you can show up that you really love the Lord. Kasi hindi pwede po tayo sa words lang. Dapat nakikita sa action. Okay, basa po tayo sa Mark 12:30. Sabi po dito, at iibigin mo, particular, hindi po kanya-kanya yan, at iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. At itong kautusan na ito is also written in the Old Testament. Tingnan po natin sa Old Testament. Deuteronomy 6:5, at iyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas. So meaning to say, believers both in the Old Testament and believers in the New Testament are all required to love the Lord their God. So hindi lamang ito sa ating era, hindi lang ito sa ating panahon. Even in the Old Testament, again, they were commanded to love the Lord with all their heart, strength, mind, and soul. Ngayon, next slide, praise God. What are the signs that we truly love God? Ano ba talaga ang mga sinyales, praise God, na tayo ay totoo na nagmamahal sa Panginoon? Sabi mo nga sa katabi mo, how do you love the Lord? Paano kaya tayo magmahal? Praise God. Kasi ang mga tao, mayroon silang tinatawag na languages of love. Tama ba? Inaral na natin yan sa mga magkasintahan, sa mga mag-asawa, sa mga nagliligawan. They have 5 languages of
love. Isa dyan yung time. Pangalawa dyan yung gift. Yung iba dyan yung appreciation. Yung iba dyan service. Yung iba dyan time. Mga kapatid, mahalaga ho yan na makita ho natin yung languages of love. Kasi ang mga babae, ang language kasi ng mga babae, mostly ay appreciation. Mahalaga na ina-appreciate mo ang mga yan. And of course, they also love the gift. Masaya yan pag niriregaluhan ang mga yan. Sinusurpresa ang mga yan. And also, their language, love language are time. Gusto ng mga babae, binibigyan sila ng panahon. Ang lalaki naman, ang love language naman ng lalaki, commonly service. Gusto nila yung pinupunasan sila ng pawis, kapag ka medyo pinagpapawisan, yung tipong parang inaasikaso mo sila, ipinaghahain mo sila. That is the love language ng mga lalaki, tama? Praise the Lord. And of course, naandyan po ang lahat ng mga bagay-bagay. Same thing with the Lord. Kapag ka tayo ay nagmahal sa Panginoon, what would be your love language to God? Kaya what are the signs that we truly love God? Tayo ba ay, sabi ko nga, ang pagmamahal kay Lord ay maipapakita natin sa paglilingkod. Alam niyo po mga kapatid, yung ginagawa natin sa Panginoon, iyan ay showing up that you love the Lord. Hindi ka naman magpapakapagod kung hindi mo mahal si Lord. Hindi ka naman aaksaya ng oras kung hindi mo mahal si Lord. It's all because we love the Lord. Kaya yung ating ginagawa, nasa ministry, nag-a-usher, nag-worship lead, tumutugtog, o naglilinis sa church, nag-aayos ng upuan. So whatever ministry we are in the church, that is showing up na mahal natin ang Diyos. Tama ba ako mga kapatid? Amen. Yung tipong halimbawa kumakain tayo, praise God. Sabi ko nga, nag-uusap kami nila Sister Joy. Bakit kaya, actually si Jesus, maganda yung language ni Jesus eh. Sabi ni Jesus, I came not to be served, I came to serve. Sa Tagalog, ganito ang sinabi ni Jesus, pumarito ako sa sanlibutan, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Dapat ganyan ang puso natin. Lalo na yung mga matatagal na dito sa church, huwag nyo nang antayin, iserve kayo. Because you are the one supposed ang mag-serve sa iba. Hallelujah. Tama ba, church? Kasi ang ibang tatagal na magpapaserve pa. You don't need to be served. Ulitin ko, the language of God is, sabi ni Jesus, I came not to serve, but I came not to be served, but to serve. Ganun din ang puso natin. Kapag nakita natin na, ayan, kakain na tayo, iwanan natin ang lahat, tulong tayo. Hindi tayo, we are not visitors in this church. Amen? Kakaintindihan tayo. Tapos pag mamangang kayo, dalan nyo itang plato you can. Kasi ala tayong babayaran, Kenny. Ala tamong siniswelduhan. Kayo kaya rin yung mangan. Iiwanan nyo lang yung plato doon. Sino bang ina-expect nyo magsiserve, mag-aayos? Of course, mga kapatid, again, all of us, dapat ang puso natin maglingkod, hindi para paglingkuran. Sabi mo nga sa katabi mo, is that clear and loud? Ang hirap kaya na kakain, tawag ng tawag, isang tawag, hindi pa matinag, pangalawang tawag, hindi pa matinag. Ayos tayo, kasi again, mga kapatid, madali lang sabihin na mahal natin ang Diyos eh. Pero hindi natin na ipapakita sa ating mga gawa. Ulitin ko, lahat ng mamaatin dito, puso natin maglingkod, hindi para paglingkuran. Amen. O sabi mo nga ulit sa katabi mo, I like that. Okay, next slide. Ito ang naging problema. May problema. Mark 7:6, but he, Jesus, said to them, sa mga tao, sabi niya, excellently and truly, sabi niya, so that there will be no room for blame, para walang sisihan. Did Isaiah prophesy of you? Sabi niya, the pretenders, dahan-dahan tayo, medyo masakit ito. Si Jesus pong nagsasalita.
The pretenders. Ano ba yung pretenders? Hallelujah, pero marok namang ugali. Pa-praise the Lord, pero utot-utot naman ang ugali. Nag-worship kay Lord, pero grabe kagaspang ng ugali. Ang tawag dyan, mga pretenders. And then, hypocrites. Pag sa church, born again. Pero pag nasa labas, kaya nga minsan hindi natin masisi ang mga tao na ang tawag sa, actually, nung bago akong salta dito sa Pampanga, kasi waray ako, ang una kong narinig, borbolen. So, sa aking isip, sabi ko, ang Kapampangan ng born again, borbolen. So, nung pumunta ako ng Manila, kinumusta ako ng aming senior pastor. Sabi niya, Pastor Lito, o kumusta ang Pampanga, may natutunan ka na ba doon na salita? Ay kako, mayroon po. Ang natutunan kong salita, ang Kapampangan ng born again. Sabi niya, ano ba ang Kapampangan ng born again? Borbolen. So I came to know, mga kapatid, na pangit pa lang ang salitang borbolen. Pero hindi natin masisi kung bakit ganyan ang sinasabi ng tao, kasi yun ang nakikita sa atin. Na minsan nasa church tayo, ang tinutino natin sa church, pero pag nasa labas, hindi tayo matino. Anong tawag dyan? Hypocrites. Paimbabaw. Hindi pakunwari paimbabaw. Kaya nga minsan na masakit mang pakinggan, actually doon sa Abakan, ayaw ko na dumadaan doon, Sister Joy. Kasi pag dumadaan ako doon, praise God, grabe yung mga tao doon, talagang diretsahan nilang sasabihin. Bago kayo mag-share, magbago muna kayo. Hindi yun. Bakit? Kasi alam nila ang buhay mo araw-araw, oras-oras, kapitbahay mo. Ako hindi. Kasi andito lang ako, pag nandyan ako, lagi ako nandyan lang sa kwarto. Hindi nga ako iko mambubulan. Sila Sister Joy, alangan din yan umakyat dito pag nag-iisa ako dyan. Gusto na nga maglagay ng doorbell doon eh. Praise God. Pag pumapasok na sila, dandan na Pastor. Hallelujah. So, mga kapatid, balikan natin ha. Si Jesus mismo nagsabing, it was a prophecy in the Old Testament by Isaiah. Sabi niya, the pretenders and hypocrites, as it stands written, these people, sino daw po yun? Yung mga pretenders at saka hypocrites, yung mapagkunwari at mapagpaimbabaw, constantly honor me with their lips. Nagpupuri, nag-hallelujah. Praise God. Ang kinakanta sa loob ng church, anong kinakanta diyan? Holy, holy, Lord God Almighty. Wow. O, at sabi nga doon, anong karugtong pa doon? Maganda yun eh. Holy, holy, Lord God Almighty. Tapos, pagka nasa labas, ito na ang kumakanta. Paper roses, paper roses. Wow, tindi talaga. Hallelujah. Iba yung lingwahe niya sa loob ng church, iba ang lingwahe sa labas. Kaya minsan, tulad nga ng aking inuulit, mayroon daw isang nanay, ang tagal-tagal niyang niyayaya ang kanyang anak na umattend. Sa wakas, after how many years, pinaunlakan ng anak ang nanay niya. Ngayon, nang maka-attend, katatapos ng isang gawain, sabi ng isang anak, attend tayo ulinay sa ipangalawang gawain. Sabi niya, alas 9. So, umattend sila ulit ng alas 9 kasi unang gawain, alas 7 ng umaga, alas 9 pangalawa. Katapos ng 9 celebration, katapos nagtanong na naman ang anak, Nay, kailan ba ang pangatlong celebration? Sabi naman ng nanay, mamayang alas 3, anak. So, umattend ulit sila ng alas 3. Pagkatapos na ng alas 3 na celebration, nagtanong na naman ang anak, Nay, kailan po ang pang-4 na celebration? Sabi ng nanay, mamaya pong alas 6. Anong sabi ng nanay? Anong anak? Praise God, attend tayo ulit. Na medyo na-curious na ang nanay. Sabi niya ako, mula nang mag-attend ako, at naglingkod ako, sa 4 na celebration, isang beses lang siya uma-attend. Doong anak niya, ka-attend lang, gusto attinan lahat. Alam niyo po, sabi ng nanay, anak, bakit gusto mo lagi umattend? Sinagot ng anak ang kanyang nanay, kasi nay, pag nasa church ka, mabait ka.
Gaano kaya kadami ang mga Kristiyano na kapag nasa church, medyo okay, pero pag nasa labas, again, sabi ng Bible, the pretenders and the hypocrites, sabi niya, these people constantly honor me with their lips, but their hearts hold off and are far distant from me. Puso ang usapan. Malayo ang puso. Pwede ka naman mag-hallelujah. Pwede ka naman mag-praise the Lord. Pero yung puso mo, too far from the Lord. Listen lang kasi maganda po mensahe ngayon. Hindi po ito puro hugging. Hallelujah. Gabi, kanina, pinagbubulay-bulayan ko. Kanina madaling araw, pinagbubulay-bulayan ko. Kaya halos yung tulog ko araw na kasi pag gabi, nagpupuyat-puyat ako. Sabi po ng Luke, tingnan natin. Balik tayo na doon sa 1 John. Sabi ng 1 John, we, though are going to love and be loved, first we were loved, now we love, He loved us first. That's why you are able to love sa loved ones mo kay Lord. Outcome lang yan ng pag-ibig ng Diyos na mayroon sa atin. Tama ba? Kasi unang nagmahal sa atin ang Diyos. Kaya ngayon, dahil minahal tayo ng Diyos, kaya natin magmahal sa ating mga mahal sa buhay, kaya hindi natin magmahal sa Diyos. So yung ating pagmamahal is just the outcome of the love that we receive from the Lord. Okay, punta na tayo sa istorya na ating iikutan ngayon. Sabi ng Luke 10:25 hanggang 27, at narito ang isang tagapagtanggol or scribes ng kautusan ay nagtindig at siya'y tinutokso si Jesus na sinasabi, Guro, anong aking gagawin upang Ang pinag-uusapan po pala dito ay kaligtasan, buhay na walang hanggan. At sinabi ni Jesus sa iskriba o sa kaniya, ano ang nasusulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo? Sabi po sa 27, at pagsagot niya ay sinabi ni Jesus, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sabi mo nga sa katabi mo, kapwa. Medyo hagingan natin mga kapatid, matuto tayo magmahal sa ating kapwa. So, tingnan po natin mga kapatid, eternal life inheritor, 4 marks of who truly love the Lord. 4 na palatandaan ng mga nagmamahal sa Diyos. At itong mga may palatandaan, ito po ang magmamana ng kaligtasan. Sabi nga po natin ulit, eternal life. So it has something to do with eternal life. Kaya huwag po ninyo i-take for granted yung ministry sa Panginoon, yung paglilingkod kay Lord, because it has something to do with our salvation. Basa tayo, unang punto, mga kapatid. Okay, next. Praise the Lord. Balik tayo anak. Sabi po dito sa Lucas, doon na lang tayo sa highlighted. Jesus said, you must love the Lord your God with all your heart. Sabi nga ninyo, all your heart. All your heart. So mga kapatid, ang nagiging problema, marami tayong kahati sa puso. Amen? Yes. Pero ang sabi ng Bible, iibigin mo ang Panginoon ng hindi kalahating puso, hindi 1/4, buong puso. Kung si Lord minamahal natin ang buong puso, you all have the time para sa Diyos. Ang nagiging problema, mayroon tayong portion para sa ating mahal sa buhay, may portion para kay Lord, may portion sa para kanino pa man. Hindi ho ang sabi ng Bible, yung buong puso mo, ibigay mo kay Lord. Ibigay mo kay Lord. Kaya ka, hindi makapag-concentrate sa Panginoon kasi ang totoo, hindi talaga si Lord ang nasa buong puso mo. Mayroong iba dyan sa puso natin. May kahati si Lord. Kaya di ba, lumabas ang kanta ni Andrew A. nga bang kumanta nun? Na sana dalawa ang puso ko. Naalala ko tuloy si Miriam, ang bulati daw maraming puso yan. Sister Joy. Ang pagong, maraming puso din daw yan. Ang sabi doon, hindi ko lang mabanggit ng kung tagi ilang pero marami.
Pero praise God, sabi ni Miriam doon sa kanyang sinabi, kapag ang tao, dalawa ang puso, hayop yan. Bakit? It's not normal for a man na magkaroon ng dalawang puso. Tama ba? Kasi we were created only one heart. And that one heart, dapat ibinibigay kay Lord. Again paano pastor kung may girlfriend ako, may boyfriend ako, may asawa ako? Sabi ko nga sa inyo, kung mahal mo si Lord, yung pinapadama mo sa mahal mo sa buhay, the outcome that you have with the Lord. Tama ba? Nagkakaintindihan. Pero dapat ang puso natin, ibinibigay natin ng buo sa Panginoon. Unang punto, eternal life inheritor must serve the Lord prioritizely. Unang dapat prioridad natin si Lord. Hindi ho basketball. Hindi ho trabaho. Hindi ho pag-aaral. Hindi po ano pa mang bagay, hindi business. Ang una dapat, si Lord. Sabi nga po natin ulit, si Lord. Si Lord. If you love the Lord with all your heart, again, as what I said, you all have the time para sa Panginoon. Kasi kahit ang girlfriend mo, sasabihin mo sa girlfriend mo, alam mo, mahal na mahal kita. Pero wala kang time, hindi maniniwala yan. Kasi kapag ka ang babae, sinabihan mong mahal, maghahanap yan ng oras. Kasi kung mahal mo ang isang tao, you will always give time. So priority, dapat priority natin ang Lord no matter what. Pamimiliin ka, asawa o ang Diyos, alam mo kung anong pipiliin mo. Trabaho ang Diyos, alam mo ang pipiliin mo. Studies ba o ang Diyos, alam mo ang pipiliin mo if you know your priority. Loving God with all your heart, you must give all your time. Sabi nga ninyo, lahat ng oras. Lahat ng oras. Para pagmahal mo si Lord, outcome na lang yan, mga kapatid. Amen? Yes. Nagkakaintindihan ba tayo, mga kapatid? Sabi nga natin, buong puso. Buong puso. Hallelujah. Mga estudyante, alam ko, marami kayong trabaho sa school. Pero hindi mo hindi mo na magsisimba ngayon, ang dami kong project. If God is your priority, then hindi naman naaabot na mag-aapon ang worship service, 1 oras, mahigit lang tayo dito. Tama? Yes. So if you really know and understand who your priority is, then you will give time. Sabi nga ninyo ulit, time. Time. So priority, again, love is serving the Lord. Sabi ng Jesus, love your heart, love your God with all your heart. Kaya tinanong ako dati nung nanliligaw ako, sabi niya, ng asawa ko. Nung napangasawa ko, sabi niya, sino ang first love mo? Aba, natural ka ako. Si Lord ang first love ko. Kaya naniniwala ko, first love never die. Ang una mong pag-ibig, hindi namamatay kapag iukol mo sa Diyos. Pero kapag iukol mo sa tao yan, first man will die. Kasi ang mga tao ngayon, pwedeng magmahal, buwan lang ang bilang, iba na ang minamahal niyan sa susunod. Amen? Yes. O sabi mo nga ulit sa katabi mo, love your God with all your heart. Pangalawang punto, 4 lang po ito. So next, sabi po dito, mga kapatid, Jesus said, you must love the Lord your God with all your soul. Ang binanggit naman, soul. Buong kaluluwa. So, ano bang ibig sabihin ng buong kaluluwa? So, eternal life inheritor must serve the Lord passionately. Passion. Nakikinig ako sa Sister Joy. Kapag hindi mo raw ginawa ang isang bagay ng ulit-ulit, it will not become your passion. Pag hindi mo naging passion, it will not become your habit. Kaya dapat daw ginagawa natin paulit-ulit ang isang bagay para maging passion natin. At kapag naging passion natin yan, magiging kagawian mo na yan, you cannot live without it. So kailangan, mga kapatid, passionately, ibig sabihin buong kaluluwa, you cannot live without it.
Parang ganyan. Kaya nyo bang isang linggo ang lumipas na hindi ka nakakapag-attend? Para wala akong kausap. Kaya nyo ba? Sabi naman, kaya, pastor. Isang buwan pa, isang taon, agyuke. Praise God. Hallelujah. Pero again, we're talking about the heart. Sabi ng Bible, if you love the Lord with all your soul, kaya nga di ba yung mga nagliligawan uli, puro ligawan tayo para nagkakaintindihan, naintindihan niyo ako. Kapag ang isang tao, buong kaluluwa niya, ibinigay niya doon sa boyfriend niya or asawa niya, maniwala ka mga kapatid, she cannot live without you. Kaya malalaman mo ang isang tao kapag sobrang mahal ka na, hindi lang puso ang naibigay, pati pa, pati kulong, pati atay, pati bitukan. Maniwala kayo mga kapatid, kapag ganyan na ang tao, ang sinasabi ng iba obsessed, ang totoo lang yan, mahal ka lang ng buong kaluluwa. Ibig sabihin, you cannot live. Kaya yung mga tao na pag iniiwanan, umiiyak, buong kaluluwa niya na binigay niya. Hindi lang buong kaluluwa niya, buong puso. Di ba sasabihin, buong buhay ko na binigay ko sa'yo. Wala na akong itinira para sa akin. O, di ba? Grabe. Bakit? Kasi, wala naman ako, mga kapatid, hallelujah, yung mga babae na ibinibigay ng lahat, meaning, they love you more than their life. Mahal ka na higit sa buhay nila. Ibig sabihin, loving with soul. Buong kaluluwa yan. Kaya mga babae, kapag puso pala na ibigay, huwag muna masyado ibigay, no? Kailangan kaluluwa. Kaluluwang maibigay. Isinasad lang ang kaluluwa kay Satanas minsan. Bakit hindi na lang ibigay ang kaluluwa para sa iyo? Ibig sabihin, kaya may tinatawag na soul mate. Kapag nag-meet ang soul mo at soul niya, hindi ko, soul ni Jaja at saka soul ni Jeff, pag nagtagpo yan, unseparable na yan. Doon na sasabihin ni Jeff na maglaho man ang lahat. Ikaw pa rin ang aking iibigin. O, tindilahan. Kung bibigyan mo ako ng panibagong buhay, maging palaka ka at maging aso ako, pipiliin ko pa rin ikaw. Ang matindi yun. Kaluluwa talaga matindi. Pero mo, nagkaroon ng incarnation, tapos nagtagpo sila sa kabilang buhay, siya palang pipili. Ibig sabihin, talagang matindi na ang pagmamahalan nila isa't isa. Amen? Unseparable. Kahit anong mangyari, sila pa rin. Ganun dapat sa Panginoon. If you really love the Lord your God with all your soul, hindi mo na kayang mabuhay ng walang prayer. Hindi mo kayang mabuhay ng hindi nagbabasa ng Bible. Hindi mo na kayang mabuhay ng hindi ka nagigipag-fellowship. Hindi mo na kayang mabuhay ng hindi ka nakapag-attend. That is loving God with all your soul. Kaya nga ako, sinabi ko nga, kung ako man lamang aalis sa ministry, actually mga kapatid, inalok ako eh. Sabi niya, mag-abroad ka lang. Ang sweldo mo doon, aabot ng 100,000 sa ating pera. 100,000 a month. Sabi niya, iwan mo na yung pagpapastor. Kasi sa pagpapastor, ikaw pa yung naggumagastos, ikaw pa yung nagbibigay. Wala mang mga ginagawa yung mga membro sa iyo. Iwanan mo na mga yan, mag-abroad ka na para kumita ka. Alam niyo po, ang sagot ko lang talaga, sabi ko, kung aalisin niyo ako sa ministry, much better for me to die kasi ang buhay ko, ministeryo. Kahit may sakripisyo, kahit mahirap, pag ang puso mo nasa ministry, hindi mo na kaya mabuhay nang wala kay Lord. Amen? Ikaw, Jack, kaya mo ba ng linggo na wala ka? Kaya. Praise the Lord. Kaya. Praise God. Hallelujah. Pero ako, hindi ko kaya mga kapatid. Hindi ko kaya. Bakit? Kasi ang mga tao na nagmamahal kay Lord ay hindi kaya na isang sandali lang nawawala mo siya sa iyong paningin. Amen? Sino sa inyo may boyfriend na kaihiwalay nyo lang, nag-date kayo, kumain kayo sa Jollibee, kaihiwalay nyo lang, tapos maya-maya after 5 minutes nag-chat ka, miss na ka. Kaihiwalay nyo, na-miss na agad.
Matinding pagmamahal. Pero totoo yun, hindi mo pwedeng tahasan ang puso kasi yun ang kanyang pakiramdam kasi mahal niya buong kaluluwa niya. Amen? Sino nakaranas? Hindi ba kayo nakaranas ng ganyan? Parang ang iba hindi nakaranas yata, mga inosente yata ang kausap ko. Nakaranas na po ba kayo ng pag sinasabi mo, malalaman mong passionately talaga all your soul na minahal mo kasi maghapon na kayo nag-date, parang 1 oras pa lang ang tagal. Grabe. Inaabot na ng gabi. Pakiramdam nila parang kulang pa, parang sandali pa lang sa atin. Tama? Tapos malalaman mo, pagmahal mo buong kaluluwa mo, kasi ang bagal ng orasan. Hallelujah. Bumabagal ang orasan. Amen? Yan ang mundo ng nagmamahalan. Amen? Nasa mo yan dyan? Praise God. Hallelujah. Pero ba magdidate kayo, alauna na ng madaling araw. Hindi mo na nalaman, alauna na pala ng madaling araw. Kaya sabi ng nanay mo, umuwi ka ng maaga. Yung pala, hindi na maaga, kundi umuwi ka ng umaga. Praise God. Hindi maaga, umaga na. Kasi minsan hindi natin talaga matahasan ang mga nagmamahalan. Halos walang oras ang mga yan. Ayan, church, palapakan nga po natin ang Panginoon. Kapag hindi nyo na kaya na wala si Lord, meaning you love God with all your soul. Pangatlo na po tayo, praise God. Jesus said, you must love the Lord your God with all your strength. Sabi nga ninyo, strength. Ano naman ang pinaportray dito sa strength? So, eternal life, inheritor. Mga kapatid, sabi po dito, must serve the Lord powerfully. Sabi nga natin, powerfully. Yun na naman. Sabi natin, powerfully. With energy. In other words, dapat may energy. Hindi kayo mga kapatid yung, nakita ko yung mga ibang nagdradram, ay nahanap ko yan kala Christian. Tatayo ka Christian, tapos talagang grabe, talagang pumasok ko. Iniikot-ikot pa, talagang, wala, hindi yung para bang nag-pray-press and worship. Parang ano, di ba? Ang mga kumakanta pa dito, wala ding energy. Awitan natin si Lord. Hallelujah. Parang walang mga energy. Di ba? Natatawa nga ako. Ang sabi ko nga, ang mga hindi lang talon, pag babae, bagong tahi. Sister Joy. Hindi yan makatalon pag bagong tahi. Pag lalaki naman, hindi makatalon, bagong tuli. Minsan pag kinakanta, nakakalungkot kakantahin, malaya, malayang, malayang, malaya. Tingnan niyo yung mga kumakanta. Malaya, malayang, malayang sumayaw. Praise the Lord. Parang walang energy. Kaya sabi ko nga kay Angelica, medyo mahiling kasi masyado si Angelica eh. Siguro pagka sumasagot yan, makahan din. Sinasagot na kita. Dapat pag nagpapaawit kayo, pag joyful talaga kayo, hindi yung parang joyful, akala nyo naman may patay. Kanina, anong kinanta? Anong kinanta natin siya kanina? Ibigay todo. Nagbigay ba sila? Tinudo ba nila kanina dito? Itinudo ba nila? Ang todo, alam mo ang ibig sabihin ng todo talaga. Praise the Lord! Hallelujah! Talaga magtutudo yan, magtsatsa pa yan dito, tudo talaga eh. Hindi mamamahihinin pa eh. Nais kong ibigay ang lakas ng buhay sa pagpupuri natin kay Jesus. O di ba? Tudo dapat. Tudo, pati pag gumakanta, tudo. Tudo. Amen? Mayroon pa yung malaya. Malayang sumayaw. Malayang lumundag. Alam mo yun, lundag nila? Malayang lumundag. Thanks God. Pag naglilingkod kayo kay Lord, itudo nyo na. Tama ba dyan? Tudo nyo na. Excited, energy. Kanina, akala ko may emergency. Ang panalangin ng iksi. Hindi ko lang alam kung nakakalimutan niya yung mga ipapanalangin niya.
maiksi, praise God. Pag nanalangin, dapat energetic. Praise the Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa amin, sa pagliligtas, sa kaligtasan, sa kalakasan, sa protection. Maraming salamat, Panginoon, sa amin. Walang ka-energy. Hallelujah. So pag maglilingkod tayo kay Lord, with all your strength, sabi nga ninyo, strength. Masdan nyo sa linggo, may mga energy na yan. Praise God. Sa mga Bisaya, magagaling ang Bisaya mag-praise and worship. Tsumatsa-tsa pa ang mga yan. Amen? Hallelujah. Wala na akong kausap yata. Sabi mo, with energy. Sa congregation din, with energy. Amen? Pag pumalakpak kayo, medyo may energy din. Nais kong ibigay. Hallelujah. Tapos sasabihin pa sa katabi mo, napapano ka? So, hiya-hiya. Tama? So, alam niyo po mga kapatid, ang ibig sabihin ng rejoice, you clamorously worshiping the Lord na parang buang. Mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng praise. Kailangan pag nag-praise ka kay Lord, huwag mong intindihin ang katabi mo, basta naglilingkod ka kay Lord with all your strength. Kaya kita niyo po ako, mga kapatid, pag nagturo ako, ilan lang kayo, marami tayong isang intensity. Amen? Amen. Sabi mo, I like that. I like that. Hindi naman pipili mga kapatid, sampo lang tayo. Tapusin natin agad. Praise God. Amen? Sabi mo, strength. So dapat powerfully, tingnan natin na mga, kung sasayaw na yung mga magbaback up dito, praise God, hallelujah. Ang sarap nun, mga kapatid, na talagang masaya. Sinong worship leader? Si Jaja? Ayan, abangan natin yan sa susunod na kabanata, praise the Lord, hallelujah. Kaya gusto ko sana, walang lyrics kasi pag walang lyrics, nakakasayaw. Praise God. Pag hindi alam ang lyrics, sumasayaw na lang, praise the Lord, hallelujah. Pag hindi alam ang lyrics, titira niya ako. Hallelujah. Praise God. Sabi mo, I like that. Last, praise God. Jesus replied, sabi ni Jesus, you must love the Lord your God with all your mind. Mind naman ang tinukoy ni Jesus. Anong sabi po dito mga kapatid? Hallelujah. Eternal life in inheritor must serve the Lord purposely. Mind purposely. Huwag po kayo yung para bang take for granted. May purpose ang lahat ng bagay. Lord, aatin ako, alam ko, i-bless mo ako. You have a purpose. Praise God. Kasi kapag may purpose ka sa isang bagay, pagtsatsagaan mo yan. Amen? With all your mind, nasa isip mo yan. Hallelujah. Kaya maganda yung naglilingkod kay Lord purposely. Dahil alam natin ang Diyos ay may gagawin sa atin. Amen? Amen. Sabi mo nga, purposely. Ang sarap na may purpose tayo. Nasa isipan natin, ginagawa natin ang plano, praise God. Pati sa offering, ano yan, pinaplanuhan yan. Lunes pa lang, sa linggo, itatabi ko na yung 200, ihaabot ko kay Lord. Praise the Lord. Hindi yung darating na naman ng linggo, itong 10 kay Lord, okay na. Praise God. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon dahil pag sinasabi ko kay Sister Joy, bilangin mo nga ang offering natin, Sister Joy, ng 6 na buwan, kung kasya na sa 1 buwan ng kuryente. Hindi pa ang 6 na buwan na offering, hindi pa kaya ng 1 buwan na kuryente. Bakit? Kasi minsan ang iba nag-aabot, 20, 10, di naman masama yan. Kaya nagiging problema nga lang yan, Sister Joy, nabigla. Bakit? Hindi niya plinano ang kanyang ibibigay. Diba? Tayo nga nang nangungutang tayo dyan. 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, nakaplano na. Ang 2,000, pambabayad ko dito, 3,000 dito. May iniisip na. Kasi kapag hindi mo plinano isang bagay, mabibigla ka. Tama ba, church? O sabi mo nga ulit sa katabi mo, serve the Lord purposely. May purpose. Bakit ka narito? Para tayo i-bless ng ating Panginoon. Last verse po, dito tayo iikot. Sabi po dito sa 21:15 hanggang 16, kaya't nang makapagpawing gutom sila, mga alagad,
ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kaysa mga ito? So ang tanong ni Lord kay Pedro, iniibig mo baga ako sa lahat ng mga ito? Sinabi niya sa kanya, sabi ni Pedro, O Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Next slide. Sinabi sa kanya muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan. Ilang beses tinanong, iniibig mo baga ako? Anong sabi ulit ni Pedro? Nalalaman mo na kita'y iniibig. Bakit inulit ulit ni Jesus? Sige, next. Praise God. Sinabi sa kanya ni Jesus na ikatlo, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya sinabi makatlo, iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita'y iniibig. Church, gusto ko lang po kayo dalhin. Si Lord, pagdating sa tanungan na ito, He is very serious. Siyempre, sinulat ang Greek, ang New Testament sa Greek, kaya pupunta tayo sa Greek. Ang unang tanong, sa Bible kasi, para medyo may kaalaman tayo, tatlong uri ng pag-ibig. Mayroong agape. Yung agape, pagmamahal sa Diyos yan. First love yan. Yung phileo, pagmamahal sa kapwa yan. Secondary love. Pangatlo, yung tinatawag nating eros. Yung mga eros, yun po yung pagmamahal sa asawa, everything. So ngayon, ang tinanong dito na Greek word ni Lord, sabi niya kay Pedro, Pedro, unang tanong ha, agape mo ba ako? Alam niyo po, ano sagot ni Pedro? Sabi ni Pedro, nalalaman mo Lord, na phileo lang kita. Pangalawa, kaya inulit-ulit ni Jesus ang tanong. Anong tanong ulit ni Jesus? Sabi ni Jesus, Pedro, agape mo ba ako? Sumagot ulit si Pedro, same answer. Sabi ni Pedro, Lord, nalalaman mo na phileo lang kita. I hope na naiintindihan niyo po yung sinasabi ko. Nalalaman mo na sekundaryo lang kita. Nagtanong ulit si Lord ng pangatlo. Ano yung pangatlong tanong ni Lord? Bumaba na si Lord eh. Sabi niya, Pedro, talaga bang pangalawa lang ako sa iyo? Alam niyo po, ang sagot ni Pedro, nalungkot siya eh. Nakita niya po, nalumbay. Nalumbay na si Pedro. Sabi niya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng bagay. Nalalaman mo na agape kita. Ano po ang pinupunto natin? Alam niyo po, every time na magsiserve tayo sa Panginoon, God is looking for your love sa Kanya. Sa atin ba every Sunday na pag-a-attend natin, ang Diyos ba ang una nating pag-ibig o ang Diyos ay pangalawa lang sa ating pag-ibig? Mga kapatid, alam niyo po, nang pinagbubulay-bulayan ko yan kanina, iiyak ako kasi para bang, actually mga kapatid sa live ko, daming mga nag-chat-chat. Kasi dati-dati alas 5 ng madaling araw, nasa camera na ako. Diba? Sa Grace and Promises. Araw-araw yun, bumabangon ako ng alas 2, pag-aaral, ipa-PowerPoint, tapos pagdating ng alas 5, ilalive ko. So araw-araw yun for 3 years na ginagawa ko. Ngayon na nabisa ako sa business, halos wala na akong time. Kaya hindi na ako nakakapag-devotion, wala nang live every early in the morning, 5 a.m. Tinatanong ako ng mga followers ko, sabi niya, Pastor, nami-miss na namin yung Grace and Promises, daily devotion. Sabi ko, kung nami-miss ninyo, mas nami-miss ko. Nami-miss ko talaga. Bakit? Kasi una-una, doon ko na ipaparamdam na may time ako kasi dati talaga kay Lord, lalo nung pandemic dyan, hindi ako makalabas, doon lang ako sa bahay. Ngayon na busy, sabi ko nga kay Lord, Lord, alam mo naman ang puso ko kako. Kaya ako naging busy, nag-business.
Kasi hindi rin naman para sa akin, Lord, sabi ko, para ma-survive ko yung ministry. Kasi kung kaya lang bayaran ng church yung upa, di ba magbi-business dyan? Di ba ako magtratrabaho? Napilitan ako dati magtrabaho sa Rapid para ma-survive. 5 years na tayo dito, Sister Joy. Alam niya nila, Sister Joy, na ako halos ang nagkakargo ng rental dito. Alam nila yon nang may sanla yung maibenta yung bahay ko. Halos 60 yata or 50 mahigit, ibinayad ko lang. So, kung iba pa ako, i-enjoy ko na lang yan. Alam niyo po, umiyak ako kagabi kay Lord. Kasi para bang, sabi ko nga kay Lord, Lord, kung naging busy po ako, hindi pa ako naging busy para sa akin. Naging busy ako para sa iyo. Kasi nakakamiss po yung umaga, nag-worship na ako, kumakanta na po ako. Aywan ko sa inyo, hindi naman kayo nanonood kasi sa YouTube ko Yung mga worship ko doon na nire-record ko dyan, pakinggan nyo hanggang katapos, hindi mo bandang uli umiiyak ako doon. Kasi ramdam ko ang Panginoon. So, ang sinasabi ko lang po mga kapatid, every time na nasa church tayo, ang tanong ng Lord, anak, kaya ka ba narito dahil first love mo ako? Or, bakit ka narito? Baka napipilitan ka lang, baka sekundaryo mo lang kasi hindi naman lahat ng nasa church, first love si Jesus. Alam niyo po, sana dumating sa punto yung namimiss niyo ang Panginoon. Amen? Ang una kong kinamimisan, nang una kong magmahal kay Lord, yung gitara pa lang dyan, yung sa probinsya, wala naman drum sa probinsya, gitara lang. Acoustic pa, wala pang electric guitar. Gitara pa lang, umiiyak ka na sa Panginoon. Yun ang passion ko na, sabi ko nga kay Lord, Lord, yung namimiss namin, yung nag-worship kami, yung ramdam ka namin. Kasi, kay Lord, wala namang problema, church. Andyan si Lord. Ang problema yung puso natin. Hindi natin namamalayan na ang layo-layo natin nasa Panginoon. Yung sinasabi ko nga kay Lord, yung namimiss ko, Panginoon, yung parang umiiyak kami. Hindi umiiyak sa problema, puro na lang iyak tayo sa problema Yung gusto ko yung umiiyak ka because naramdaman mo ang Panginoon. Yung ramdam mo na niyayakap ka ng Panginoon. Ang sarap nun, mga kapatid. Kayo ba nagdidesire na, Lord, amis na ka? Nag-post nga ako doon sa Facebook. Sabi ko, dual yun ang ibig sabihin na yung mga tao, kung ng panahon na wala ka na andun sila, i-appreciate nyo. Alam nyo po, ang behind that scene, yung mga panahon na walang-wala tayo na naandun si Lord sa atin, dapat alalahanin natin yan. Huwag natin kalilimutan yun. Sana prayer natin lahat na pag mag-worship tayo, para bang sa bahay pa lang, Lord, gusto kita maramdaman. Gusto kita maranasan. Kasi alam niyo, church, didirektahin ko po kayo. Doon tayo humuhugot ng lakas Doon tayo humuhugot ng pag-asa. Kapag sinasabi ng Lord, akala mo yung mga member dito, yung manalalaman ko yung mga problema. Si Sister Joy, kasi madalas ako nakikikain doon. Kaya madalas siya nag-share. Pag sinasabi niya sa akin, ako, Pastor, si brother husband ko, walang biyahe. Yung pambayad namin ng bahay, di namin alam kung anong sasabihin. Akala nila wala lang sa akin, may effect yun sa akin. Sabi ko nga kay Lord lagi, Lord, bless us always. Kasi gusto ko yung para bang tipong darating ang punto na hindi tayo kinukulang. Kaya mga kapatid, sana desire natin bago tayo pumunta kay Lord, Lord, maranasan kita. Yun ang puso natin na again, doon tayo mumuhugot kasi ng lakas. Hindi kaya ni Sister Joy i-survive yung problema niya kapag wala sila. Kay Lord tayo umiiyak,
kay Lord tayo nagsasabi ng problema. Amen? Tayo tayo lahat, mga kapatid. Sige po, tayo tayo.